Ngumiti si Xiao Yun ng pilit at mahinang sinabi. Ikaw ang mauna. Baka matalo kita sa isang daliri lang kapag umatake ako. Agad na mahigpit na kinuyam ni Xiao Wuji ang kanyang kamao. Lintik, hindi ko na kaya. Agad pagkatapos, ang nakapaligid na spirit energy ay nag-condense. Agad na lumitaw ang isang higanting war god sa likuran niya. Xiao Yun, masyado kang mayabang. Ngayon ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagtingin ng mababa sa mga tao mula sa Ancient Desolate Holy Land. Pinagtataboy na nina Dayan at Fuing ang mga usisero. Gusto sigurong subukan ni Zhou Wuji ang lakas ng kanilang disipulo at idinagdag ni Fuing, sa kasamaang palad, naramdaman kong matatalo siya ng husto. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Zhou Wuji, War God Feast. Isang higanteng kamao lang ang nakita na parang bulkan na sumusugod kay Xiao Yun at nakatayo lang si Xiao Yun ng lundo sa lugar. Pinuri ni Fu Ling, na nakatayo sa malapit nang walang tigil. Hindi nakakagulat na siya ay isang sinaunang, desolate, holy body. Ang pinakamalaking lakas ni Zhou Wuji ay umabot sa 30,000 jin. Sinenyasan ni Dit iyan, at sinabing, tama iyan. Sayang at malayo pa rin ang mga alagad ko. Sa sandaling ito, ang matigas na kamao ni Zhou Wuji ay sumugod patungo kay Xiao Yun. Nang 3 hanggang 4 na milimetro na lang ang layo ni Xiao Yun sa kamao, itinaas niya ang isang daliri. Isang malakas na ingay ang umalangaw at agad na naharangan ang kamao ni Zhou Wuji, kasing dali ng pagkain ng candy, hindi pataas o pababa. Sobrang natakot si Zhouji sa kanyang puso. Ano ba ito? Ano ba ang nangyayari? Si Dit Ian at Fuing na nakatayo sa malapit ay nagulat din. Alam nilang malakas si Xiao Yun, ngunit hindi nila inaasahan na ganito siya kalakas. Totoo, hindi matanggap ni Xiao Wuji na mas malakas si Xiao Yun kaysa sa kanya. Hindi, sigurado na may mali sa kanyang punching form. Umurong siya at patuloy na sumuntok kay Xiao Yun. At si Xiao Yun ay nanunood lang na parang biro, nakatayo doon at naghihintay na dumating siya at mawasak. Boom! Boom, boom. Ito ang ikatlong beses na inatake ni Zhou Wuji si Xiao Yan. Gaano man kalakas ang ginamit niya, basta't casual lang na binabara ni Xion gamit ang dulo ng daliri. Lahat ay pino at kasinggan ng balahibo. Nakakainis talaga, halos maiyak na si Zhou Wuji. Binubuli mo ako, sigaw niya. War God Fusion, War God Merge. Ang lalaking ito ay marunong pang ipatawag ang kanyang vision, ngunit hindi pa rin niya mahawakan ang isang daliri ni Xiao Yun. Kaya ipinatawag niya ang kanyang vision at isinapi ito. Talagang gusto niyang hawakan si Xiao Yun, ano? Agad, ang lahat ng kapangyarihan ay nagtipon sa isang suntok. Ang suntok na ito ay tila mas malakas kaysa dati. Maging ang langit at lupa ay nanginginig. Siguradong mahahawakan niya kahit ang dulo ng daliri ni Xiao Yun ngayon, di ba? Naghintay si Xiao Yun hanggang sa ang suntok ay mga 3 hanggang 4 na milimetro na lang ang layo, saka casual na idinikit ang isang daliri at marahang pinindot. Ang suntok ni Zhou Wuji ay tila tumama sa isang hindi malalagpas na hadlang. Paiyak na si Zhouji, Mama, gusto ko nang umuwi. Nawala na sa sarili ang taong ito. Hindi na ako lalaban. Paano siya hahayaan ni Xiao Yun ng ganoon kadali? Matamis niyang tinanong si Zhouji, tapos ka na bang manghampas? Ngayon, turn ko naman. Sa oras na matapos siyang magsalita, marahang pinitik ng payat na kamay ni Xiao Yun ang kanyang kamao. Tulong, Mommy. Sa isang iglap, lumipad si Zhouji sa isang magandang arko sa kalangitan at pagkatapos ay winasak ang bahagi ng palasyo. Sinabi ni Xiao Yun na may masakit na ekspresyon, kita mo, alam kong kaya kitang patalsikan sa isang daliri lang, at nasira mo pa ang mga pasilidad. Kailangan mong magbayad para doon. Tapos, lumingon siya kay Dit Ian at sinabi, Master, gusto kong magpatuloy sa closed-door cultivation, para ihanda ang sarili na direktang makapasok sa Godbridge Realm. Sumagot si Dit Ian, magpahinga ka muna. Huwag kang masyadong mabilis na mag-breakthrough. O baka mawalan ka ng kontrol sa iyong kapangyarihan, at delikado iyon. Tumango si Xiao Yun, ngunit ayaw niyang magpahinga. Kung ganoon, pupunta siya sa Illusion Demon Tower para hanapin ang pinakamalakas na kalaban sa kasaysayan. Mas maganda iyon para sa cultivation. Pagkatapos niyon, sumakay si Xiao Yun sa espada ni Fuing. Habang pinaghahatid siya nito, dumiretso siya sa Illusion Demon Tower. Naglabas si Xiao Yun ng 12 dosenang major replenishment pills at ibinigay kay
Fuing. Halos maiyak si Fuing sa sobrang pagkaantig. Mga dragon face fruits ito. Ang bawat isa ay maaaring magdagdag ng 15 taon sa iyong buhay. Hindi. Masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi ko matatanggap. Hindi hahayaan ni Xiaoyun na tumanggi siya. Huwag kang ganyan. Ayaw mo naman sigurong mawalan agad ng master si Lin Xia, di ba? Namula si Fu Ling at kinailangan tanggapin ang mga ito. Sa oras na ito, nakarating na silang dalawa sa Illusion Demon Tower. Mula sa malayo, nakita ni Xiaoyun ang maraming tao na naghihintay sa kanyang pagdating. Napabuntong hininga siya. Sigurado na tayo ang mga bida. Gusto ng lahat na makita ang performance ko. Nagsimulang mag-usap ang lahat. Tingnan nyo, hinahamon na naman ni Senior Brother Xiaoyun ang Illusion Demon Tower. Sigurado ako na sa pagkakataong ito, matatalo niya ang nagtatag. Oo, oras na para magbago ang nasa tuktok ng rangkang sa Chi-refining stage. Pagkapasok sa loob, sinabi ni Xiaoyun, Illusion Demon, gusto kong hamanin ang ika-100 na tao. Makalipas ang 1 segundo, nakita ng lahat na sinipan ni Xiaoyun ang huling pangalan sa kasaysayan mula sa batong tableta. Sumigaw ang lahat, ang laking kalokohan, direkta lang niya itong pinatay. At makalipas ang 2 segundo, ang ika-99 na pangalan ay sinipa rin pababa sa ika-100. Pagkatapos, patuloy na tumataas ang pangalan ni Xiaoyun. Nagulat ang lahat at nakanganga ang mga pangahabang kalmado namang nilalabanan ni Xiaoyun ang lahat ng pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng Chi-refining stage. Pagkatapos ng sunod-sunod na laban, mas madaling na-control ni Xiaoyun ang kanyang kapangyarihan. Tama si Master, hindi mo lang basta-basta mapapataas ang iyong kapangyarihan ng sabay-sabay. Kung hindi, ang 1,500,000 gene na lakas na ito ay hindi lubos na mailalabas ang kapangyarihan nito. Dagdag pa, ang bagong kontrol sa lakas ng labanan. Nagpasya si Xiaoyun na sa bawat pag-breakthrough niya sa bagong antas, hahamunin niya ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng 1 beses. Agad pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa labas ng pinto. Nang mapunit ang madilim na espasyo, isang binata ang lumabas mula sa loob. Ang taong ito ay ang banal na anak ng Heavenly Saber Holy Land. Agad na inalerto ng kanyang nakakatakot na aura ang mga alagad sa banal na lupain. Dumating ang Holy Lord. Ang dumating ay si Leon Shan at siya ay likas na may masamang kutob. Ano ang nagdala sa banal na anak ng Heavenly Saber Holy Land sa ating Chaos Holy Land? Inilagay ni Leon Shan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at malamig na sinabi, dumating ako upang makita kung aling alagad niyo ang pumatay sa aking mabuting apo sa True Dragon Secret Realm. Ang biglaang paglitaw ni Liu Tian sa Chaos Holy Land ay ikinatakot ng Holy Lord. Natakot siya na baka dumating ito para guluhin si Xiaoyun, kaya mabilis niyang pinaalalahanan na ang 6 na pangunahing banal na lupain ay may kasunduan. Hindi maaaring dalhin ang mga galit sa labas ng True Dragon Secret Realm. Ngunit hindi pinansin ni Liu Tian si Xiaoyun, sinabing hindi siya ganoon kaiyahiya para bulihin ang isang maliit na junior. Kahit na siya ay isang tagapaghiganti, kailangan niyang maghintay hanggang sa maging pareho sila ng antas. Naisip ng Holy Lord sa kanyang sarili, hindi niya kailangang magsinungaling. Kahit na agad siyang maging santo ngayon, hindi niya kailangang sirain ang hindi matatawarang obsesyon sa kanyang puso. Kung ganoon, kung gusto mong makita si Xiaoyun, sumunod ka sa akin. Ngunit marahil ay ayaw patayin ni Leon Shan si Xiaoyun. Ngumisi lang siya. Kung mas mababa ang iyong kakayahan, mamamatay ka. Gusto ko lang makita kung may kakayahan si Xiaoyun na maging batong hasa ng aking Demon Saber. Tahimik na nagsindi ng insenso ang Holy Lord para sa kanya. Ang maglakas loob na ituring si Xiaoyun na isang batong hasa ng Demon Saber. Malamang ay pagod na siya sa buhay. Nagpatuloy si Liu Tian, ang hindi matatawarang mental state ni Lin Changeng ay nabasag na, at magiging mahirap para itong makabangon sa hinaharap. Umaasa ako na hindi ako bibiguin ni Sion. Kung hindi, ang pagiging hindi matalo ay masyadong malungkot sa buhay na ito. Noon, dinala ni Dit Ian si Xiaoyun kay Liu Tian. Mayabang pa rin, ano? Nakalimutan mo na ba ako, Dit Ian? Marami kang kinain na suntok ko noon. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Liu Tian. Oo, sayang. Pagkatapos mong bumalik sa bukid, wala na akong naging disenteng kalaban sa loob ng maraming taon.
Talagang namimiss ko ang magandang lumang panahon ng pakikipaglaban sa iyo. Lalaki sa lalaki, kamao sa kamao. Halos matisod si Xiaoyan. Ang laking kalokohan, ang lalaking ito ba ang reinkarnasyon ni Dugu Chubay o ano? Paano naging ganoon ka-obsessed ang isang tao sa pagiging hindi natatalo? Biglang tumunog ang abiso ng quest ng sistema. Talunin si Liu Tian. Gantimpala, 50x Enlightenment. Agad na natulala si Xiaoyun. System, nagbibiro ka ba? Hindi ako reinkarnasyon ng isang Diyos na hari. Paano ko matatalo si Liu Tian? Hinayla ni Dit Ian si Xiaoyun sa kanyang tabi. Nandito na ang hamon, Liu Tian. Hindi mo na kailangang mag-alala na walang kalaban. Siguradong tatalunan ka ng aking alagad na si Xiaoyun. Haha, kaya, ito si Xiaoyun. Sinuri siya ni Liu Tian. Hindi masama, hindi masama. Hindi nakakagulat na natalo niya ang pangangatawan ni Shies. Bihira ang talentong iyon. Sige, noong nasa chi refining stage ako, malayo ako sa kanya. Inaamin kong napakalakas ng talento ng iyong alagad. Tandaan mong alagaan siya ng mabuti. Maaari siyang maging batong hasa ko sa hinaharap. Madilim ang mukha ni Dit Ian. Lagi akong naiinis tuwing nakikita ko si Liu Tian. At ngayon, kusang loob kang nagpapakita. Sige. Siguradong makakahanap ako ng paraan para pahirapan ang taong ito. Paano kung labanan mo ang aking alagad? Ha? Anong sabi mo? Nagulat ang Holy Master at si Xiaoyun. Ano bang ibinebenta ni Elder Dit Ian sa kanyang kalabasa? Agad na nagprotesta si Xiaoyun. Master, sinusubukan mo ba akong i-set up o ano? Si Liu Tian ay halos maging santo na. Kaya niya akong burahin sa isang hininga lang. Paano ko siya lalabanan? Natawa ng malakas si Liu Tian. Dit Ian, ulyanin ka na ba o ano? Ang iyong alagad ay nasa chi refining stage pa lang. Kahit na nakatayo ako dito at hinayaan siyang magpatunog ng hangin, aabutin siya ng milyon-milyong taon. Simple lang. Maglaban kayong dalawa sa Great Emperor's Arena. Tanong ni Xiaoyun sa kanyang master nang may pagdududa. Great Emperor's Arena. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Dit Ian. Ito ay isang kayamanan na kayang pigilan ang mga tao na may iba't ibang antas ng cultivation sa parehong realm. Naisip ni Xiaoyan sa kanyang sarili. Kung nasa parehong realm kami, kahit ang ninuno ay hindi magiging kalaban ko. Ngunit natatakot pa rin siya na baka may gawing kakaiba si Liu Tian. Sa isip na iyon, agad siyang naging kumpiyansa, ang kanyang mukha ay sumisikat habang tinitingnan si Liu Tian. Senior Liu, maglakas loob ka bang labanan ako? Nakita ni Liu Tian ang maliit na panlilinlang ni Dit Ian sa isang sulyap. Inaamin kong ang iyong alagad ay hindi matatalo sa chi refining stage. Hindi ako ang kanyang kalaban. Maglakas loob ka bang hayaan siyang labanan ako sa Divine Bridge stage o hindi? Sa oras na matapos siyang magsalita, nagpakita si Dit Ian at ang Holy Master ng mga balisang ekspresyon, sumisigaw ng sabay-sabay, hindi. Agad na natulala si Xiaoyun. Wala ba silang tiwala sa akin? Naniniwala ako na magiging hindi rin ako matatalo sa Divine Bridge stage. Hindi napigilan ni Liu Tian ang matawa. Haha, kayo ang nagmungkahi ng parehong antas ng labanan, at ngayon ay umaatres kayo. Kung ganoon kayo critical na matalo siya, kalimutan na lang. Si Xiaoyan ay may sobrang lakas na sistema, at ang taong ito ay hindi niya alam ang kanyang mga limitasyon. Sinusubukan niyang gumamit ng reverse psychology upang pilitin si Xiaoyan na labanan siya sa Divine Bridge stage. Si Dit Ian ang unang sumalungat dahil kapag nakapag-cultivate na ang isang tao sa Divine Bridge stage, hindi na mahalaga ang lakas, kundi ang mental power, at ang heavy pupils ni Liu Tian ay tugma sa kanyang mental strength. Para itong pagdikit ng jasmine flower sa isang tumpok ng dumi ng baka. Hindi ito patas kay Xiaoyun. Sumanghal si Liu Tian. Kung hindi siya maglakas loob na labanan ako sa Divine Bridge stage, ipapadala ko siya sa kanyang mga ninuno. Agad na tumayo si Xiaoyun. Paano ko ito titiisin? Sino ang nagsasabing hindi ako maglakas loob? Divine Bridge stage. Sige, bigyan mo lang ako ng isang buwan at siguradong makakarating ako sa Divine Bridge stage para labanan ka. Agad na pinigilan ng Holy Master si Xiaoyun. Sumalungat din si Dit Ian. Maglaban kayo sa chi refining stage o pag-usapan na lang natin ito mamaya. Ngunit laging may ekspresyon si Liu Tian. Naghihintay sa iyong magpakamatay. Tinatanggap ko ang hamon mo.
Akala niya mananalo si Xiao Yan, kaya masaya siyang ngumiti. Holy Master, aabalahin kita sa susunod na buwan. Ngumiti ang Holy Master. Isang karangalan para sa Chaos Holy Land na magkaroon ng Bombay daw bilang panauhin. Inaanyayahan ka namin. Ang kanyang mukha ay mamantika. Sa oras na pumasok si Liu Tian sa Chaos Holy Land, inihayag niya sa mga cultivator sa ibaba na, "Hello, mga kapwa Daoist." Ngayon, si Liu Tian ay narito upang tanggapin ang hamon ni Xiao Yun, at umaasa ako na darating kayo upang saksihan ang labanan sa loob ng isang buwan. Sa oras na matapos siyang magsalita, nagkaroon ng gulo sa buong Chaos Holy Land. Baliw ba si Senior Brother Xiao Yun? Naglakas loob siyang hamonin si Liu Tian. Tama iyan, siya ay isang tusong tao, at ang kanyang cultivation ay hindi masukat. Maraming tao ang nag-isip na masyadong malaki ang agwat, at siguradong matatalo si Xiao Yun. Sinabi ng isa pang tao, "Ano ang alam mo? Ang Great Emperor's Arena ay kayang gawin ang cultivation ni Liu Tian na pareho ng realm ni Xiao Yun." Nang marinig ito, may isang taong may kumpiyansang sinabi, "Kaya ngang talunin ni Senior Brother Xiao ang Ancestral Master kaya hindi dapat maging kalaban niya si Liu Tian." Sa oras na ito, lihim na sinisigawan ng Holy Master si Lunan Tian sa kanyang puso. Ang matandang ito ay talagang mapanlinlang. Kapag natalo si Xiao Yun sa harap ng lahat, sisirain ito ang kanyang hindi matatalong obsesyon at makakaapekto rin sa kanyang reputasyon. Sa ngayon, bumalik si Xiao Yun sa Defang. Naghihintay na sa kanya sina Fuing, Xiao Ya, at Xiao Wuji dahil narinig na nila ang balita. Sumigaw si Zhou Wuji, "Xiao Yun, nawawala ka na ba sa sarili? Alam mo bang malapit nang maging santo ang lalaking iyon? Humihingi ka lang ng pambubugbog." Ngunit hindi pinansin ni Xiao Yun. Natalo na niya ang mga lalaking may supreme physics. Kaya ang lalaking iyon ay parang langgam lang sa kanya. Si Zhou Wuji ay parang, "Nananaginip ka ba? Na-master na niya ang lahat ng uri ng divine abilities, at hindi mo pa nga nasisimulan. Sino sa tingin mo ang minamaliit mo? Dahil lang hindi mo siya matalo ay hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Maniwala ka man o hindi, hindi ako matatalo sa parehong cultivation level, sigurado." Pakiramdam ni Zia Wuji ay nakikialam lang siya sa ibang bagay ng walang dahilan. Kaya, umalis siya. "Maghihintay ako dito para talunin ka ni Liu Tando at pagkatapos ay masisira ang iyong obsesyon. Tingnan natin kung anong uri ng matuwid na dakilang. Emperador ka sa bandang huli." Nag-aalala namang sinabi ni Fuleng, "Young Master, wala ka pang naikukuha na divine abilities. Ang pag-asa lang sa skills ay hindi ka magiging tugma kay Liu Tando." Internal monologue, hindi mo alam na may sobrang abnormal na sistema si Xiao Yun. Ang isang comprehension ay sapat na para ma-master niya ang maraming divine abilities ng sabay-sabay. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong umakyat sa Divine Bridge Realm, agad akong magkukultivate ng ilang divine abilities. Lalo pang nag-alala si Fuleng. "Young Master, alam mo ba kung gaano kahirap ay cultivate ang divine abilities? Maraming tao ang namamatay nang hindi man lang nakuha ang isa, at gusto mong umakyat sa Divine Bridge Realm sa loob ng isang buwan. Walang oras para mag-cultivate ng divine abilities." Sumabat din si Xiaoye na sinabing napakahirap. Pinili niya ang ilang ordinaryong divine abilities at nagpa-practice na ng ilang buwan, ngunit hindi pa rin niya nasisimulan. Nilang lang si Xiao Yun. "Paano maihahambing ang talent mo sa iyong mga senior brother? Sige na, umalis na kayo at maglaro sa ibang lugar. Kailangan kong mag-closed door cultivation para umakyat sa Divine Bridge Realm." Itinaboy ni Xiao Yun ang lahat dahil gusto niyang bumalik sa pagpapalakas. "Kung mas malakas ako, mas hindi ba ako dapat maging mas malakas? Hintayin mo lang. Sa loob ng isang buwan, tatalunan kita ng napakasama, iyak ka sa iyong nanay at tatay." Pagkatapos isara ni Xiao Yun ang pinto, agad niyang sinuri ang kanyang comprehension system. Nang makita na mayroon pa siyang 3 trilyong comprehension points, binalak niyang gamitin ang mga ito upang umakyat muna sa Divine Bridge Realm, pagkatapos ay dagdagan ang kanyang spiritual power at sa wakas ay mag-cultivate ng ilang divine abilities. System, gumamit ng comprehension points. Matapos umakyat si Xiao Yun sa Divine Bridge Realm, tiningnan niya ang kanyang dagat ng kamalayan at nakita ang isang ulap ng kamalayan na nakapaligid sa kanya na parang hamog,
pagkatapos ay unti-unting kumikipot sa mga patak. Iyon ba ang spiritual power? Pagkatapos ay pinagsama ni Xiaoyun ang mga patak na iyon. Ito ang pagtitipon ng spiritual power. Ang mga ordinaryong tao ay nangangailangan ng maraming taon ng pagsisikap upang matapos ito. Ngunit may sistema si Xiaoyun, kaya tumagal lamang sa kanya ng 14 na incense sticks upang matagumpay na makapag-condense. Hay nako, ang maliit na spiritual power na ito ay marahil makakontrol lang ng 1,000,000 pound na lakas. Biglang naalala ni Xiaoyun na mayroong spirit refining technique sa Chaotic scripture na maaaring mag-upgrade ng spiritual power. Agad niyang ginamit ang comprehension sa spirit refining technique na ito. Ang spirit refining technique ay may ilang kabanata. Ang bawat kabanata ay maaaring magpataas ng spiritual power ng ilang beses. Kung marating ko ang ika-9 na kabanata, madali kong makokontrol ang 10,000 pounds ng lakas. Agad na pumasok si Xiaoyun sa isang estado ng comprehension at cultivation. Huminga siya ng malalim at sinabi, ang asensya ay nagiging espiritu. Ang espiritu ay sumasalamin sa kawalan. Walang awan niyang pinipino ang kanyang spiritual power habang nagtitiis din ng matinding espiritual na pagpapahirap. Ang mga kayamanan na nakuha ko sa pugad ng tunay na dragon ay sa wakas magagamit na. Kinain ni Xiaoyun ang mga kayamanan na iyon upang punan ang kanyang spiritual power at nagpatuloy sa pag-unawa sa spirit refining technique. Lumipas ang oras at patuloy na tumaas ang kanyang spiritual power habang ang 3 trilyong comprehension points na naipon niya ay halos maubos na. Sa sandaling ito, naglalaro ng chess sina Dit Ian at Liu Tando. Ngumiti si Liu Tando ng mayabang. Ang iyong puso ay nasa gulo. Na, hindi mo ako matatalo ng ganito. Malamig na sumanghal si Dit Ian. Tatalunan ka ng aking alagad para sa akin. Pagkatapos ay sinuri ni Liu Tando. Siguro sa hinaharap kaya niya, ngunit sa Divine Bridge Realm, ang posibilidad na matalo niya ako ay 0. Kahit na mas kakilakilabot pa siya, sa loob ng 1 buwan, ang spiritual power na kanyang makokondensa ay sapat lamang para makontrol ang ika-10 ng kanyang lakas. Bukod pa rito, na-master ko na ang lahat ng uri ng divine abilities. Hindi ba't ang pagbugbog sa isang junior na tulad niya ay parang pag-abuso sa isang estudyante sa elementarya? Alam ni Dit Ian na may punto si Liu Tando, ngunit sinabi pa rin niya, maghintay ka na lang. Naniniwala ako na matatalo ka ng aking alagad. Batay sa kanyang malakas na spiritual power ngayon, kaya niyang suriin ang kanyang sarili. Ito ay isang napakakakaibang pakiramdam. Nakikita niya ang lahat ng nasa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga uod sa kanyang tiyan ay nakikita ng napakalinaw. Biglang naramdaman ni Xiaoyun na ang kanyang spiritual power ay nag-condense sa isang golden core. Ayon sa mga tala sa spirit refining technique, tanging sa pag-abot lamang sa transcendent realm maaaring mag-condense ng golden core ng spiritual power. Namangha siya na siya nga ang pangunahing karakter. Ang spiritual power ko ay napakalakas ngayon. Hindi lang ako makakapag-sweep sa Divine Bridge Realm, kundi makakapasok din ako sa Dungeon Realm. Ang demonyong si Liu Tando ay tiyak na hindi magiging kalaban ko matapos supulan, ngunit ginamit ko rin ang 100 trilyong comprehension points dahil dito. Kailangan kong sabihin na ang spirit refining technique na ito ay talagang mahirap i-cultivate. Pagkatapos ay agad niyang inilabas ang itim na Demon Sword at ang Golden Dragon Sword na ibinigay sa kanya ng kanyang Master at ng Holy Master. Oras na para pinuhin ang mga lumilipad na espada. Bilang isang cultivator ng Divine Bridge Realm, paano ako hindi magkakaroon ng sarili kong sasakyan? Ang Golden Dragon Sword ay mabilis. Gagamitin ko ito para lumipad. At ang Black Demon Sword ay medyo mabigat. Gagamitin ko ito para umatake. Pagkatapos magdesisyon, agad siyang nagsimulang mag-cultivate gamit ang 2 espada. Ibinahin lang niya ang ilan sa kanyang spiritual power. Isinuksok niya ito sa kanyang espada. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay at, bam, 2 espada ang lumulutang sa hangin. Haha, sa wakas, ang batang master na ito ay makakalipad na sa espada. Agad pagkatapos, whoosh, lumipad si Xiaoyun sa bubong. Samantala, nagchichismisan lang ang grupo ni Xiaoye, ganap na hindi napansin ang lahat ng nangyayari. 9 na araw na ang senior brother sa closed-door cultivation at hindi pa lumalabas.
May oras pa ba siya para mag-practice ng divine abilities? Napabuntong hininga si Fuleng. Sa totoo lang, kahit na may isang panalo ang ating young master, mahirap pa ring ma-master ang isang divine ability. Si Shi Chunyu lang ang nakapansin sa kalangitan. Tingnan niyo, lumabas na si Xiao Shikong. Umakyat na siya sa Spirit Bridge Realm. Si Xiao Yun ay bumibilis sa kalangitan na parang dart at tumitingin sa lahat ng mga mortal, na mas kahanga-hanga kaysa sa paghawak ng isang higanteng espada. Nagulantang ang lahat sa Chaotic Holy Land. Si Xiao Shikyong iyan. Nag-breakthrough na naman siya. Hindi man lang makasabay ang bilis ng aking paghanga sa bilis ng kanyang pag-level up. Sayang at malayo pa rin ang tsansa na matalo si Liu Tando. Malaki pa rin ang agwat sa spiritual power. Sumulyap si Ditian kay Xiao Yun, pinupuri ang pag-condense lang ng spiritual power sa loob ng 9 na araw. Tanging ang aking alagad lang sa buong mundo ang makakagawa niyan. Hindi alam ni Ditian, hindi lang spiritual power ang kinondense ni Xia Yun. Nagawa pa niyang bumuo ng core infant. Nako, mas lalo pang nasasabik si Liu Tando. Napakalakas na talento. Mas lalo siyang lumalaki, mas lalo akong nasasabik. Umaasa akong magiging Righteous Path Emperor siya sa lalong madaling panahon. Agad na sumagot si Ditian. Mas mabuti pang samantalahin mo ang pagkakataon para lumakas. Hindi magtatagal, tatalunan ka ng aking alagad. Bumantong hininga si Liu Tando. Sayang at hindi mo makikita ang araw na ako ay maging Righteous Path Emperor. Mayabang na sinabi ni Ditian. Nakita na ng aking mga alagad ang BOD fruit para sa akin. Isang session lang ng closed-door cultivation at mararating ko na ang Heavenly Realm ngayon. Nagpapalabas ng spiritual power si Xiao Yun sa buong kalangitan ng Chaotic Holy Land. Napansin niya na ang kanyang search range ay kayang sakupin ang buong Deep Peak. Iniisip kung ano ang average range. Nararamdaman niya ang paglapit ng grupo ni Xiaoya at mabilis na bumaba. Pagkatapos umakyat ang mga junior sister sa Spirit Bridge Realm, ang kanilang spiritual power ay kayang maghanap sa isang malaking lugar. Sinabi ni Xiaoye at Shi Chanyo na malakas ang kanilang spiritual power. Kayang sakupin ang buong Great Hall. Ngumisi si Xiao Yun. Oh, ang pagsakop sa isang Great Hall ay malakas. Pero may daan-daang Great Hall sa Dai. Haha. Baka dapat nating tanungin si Zhao Ji kung gaano kalawak ang kanyang search range pagdating niya sa Spirit Bridge Realm. Hindi napigilan ni Fu Ling na magtanong. Kaya, gaano kalawak ang search range ng Young Master? Ayaw sabihin ni Xia Yun, takot na baka makasira ito sa mga junior sister. Ayos lang, buong DNP lang. Sina Fuing, Xiaoya, at Shi Chunyu ay pawang nagulat. Ano? Ang buong DNP ay nagpapakita ng napakalakas na spiritual power si Xiao Yun. Nagulat sina Xiaoye at Fuing at nakanganga ang mga panga. Totoo ba ito? Grabe, nakakainis. Bumantong hininga si Xiao Yun. Hey, ayoko sanang sirain ang mood niyo, pero nagtanong kayo. Noon, dumating si Ditian. Napakainip, agad siyang nagtanong. Mabuting alagad, gaano kalaki ang search range ng spiritual power mo ngayon na narating mo na ang Spirit Bridge Realm? Sumagot si Xiao Yun. Oh, sapat lang para sakupin ng Dinapek. Halos matisod si Ditian. Ang laking kalokohan, nakakabaliw iyan. Hayaan mong tingnan ko ang iyong dagat ng kamalayan. Karaniwan, walang sinuman ang nagpapahintulot sa sinuman na tingnan ang kanilang dagat ng kamalayan, ngunit pamilya si Ditian, kaya hindi tumanggi si Xiao Yun. Agad pagkatapos, idinilat niya ang kanyang mga mata. Wow! 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 Iyan ay Golden Core. Kakapasok mo pa lang sa Spirit Bridge Realm. Ngunit kaya mong mag-condense ng Golden Core ng spiritual power. Pumalakpak si Fu Ling. Napakagaling ng Young Master. Master, ano ang spiritual power Golden Core? Ipinaliwanag ni Fu Ling. Tanging ang mga nasa Super Realm lang ang makakapag-condense ng spiritual power Golden Core. Ito ay parang sobrang lakas. Biglang naalala ni Ditian na ang pag-abot sa ika-9 na kabanata ng isang partikular na realm ay makakapag-condense din ng Golden Core. Alagad, hindi mo naman siguro na-cultivate ang spirit refining technique ng Chaotic Scripture sa ika-9 na kabanata, di ba? Oo, tumanggo si Xiao Yun nang walang pag-aalinlangan. Nang marinig ito, ngumisi si Ditian, hey, na-cultivate ko lang hanggang ika-7 kabanata.
Ang spiritual power ni Liu Tando ay hindi gaanong naiiba sa akin. Nag-alala ako na baka dahado ka, ngunit ngayon na ang kanyang cultivation ay napigilan sa Spirit Bridge Realm, masisira siya. Pinuri ni Fulang, ang matandang master ay nag-cultivate na ng 1,000 taon at ika-7 kabanata lang ang narating. At ang young master ay nakarating sa ika-9 na kabanata sa loob ng 9 na araw. Iyan ay talagang nakakabaliw na comprehension, para itong kumakain ng body fruit araw-araw. Namula ang mukha ni Xia Yun. Mayroon akong nakakabaliw na sistema. Siyempre, parang kumakain ng body fruit araw-araw. Master, aling divine ability ang dapat kong praktisin susunod? Tiwala namang sinabi ni Dit Ian. Nakarating ka sa tamang tao. Sa lahat ng mga taon na ito, ni-research ko kung paano talunin ang lalaking iyon. Ang entablado ay angkop para matuto ka. Ngayon, napakataas ng hirap ng cultivation. Master, hindi ka ba nagtitiwala sa comprehension ng iyong alagad? Sabihin mo na, naisip ni Dit Ian. Oo, ang alagad na ito ay talagang sobrang lakas. Kaya niya ring i-cultivate ang ika-9 na kabanata sa loob ng 9 na araw, pabayaan na ang isang divine ability. Nagsimula siyang suriin ang double pupils ni Leitando na hindi lang kumokontrol ng mga ilusyon kundi pisikal ding nakakaapekto sa spiritual power. At ang pinakamasama, kaya nitong maglabas ng True Samadhi Fire. Nakatulala lang si Xiaoyan. Teka, hindi ba ito parang Sharingan mula sa Naruto? Pagkatapos ng ilang pagsusuri, pumili si Dit Ian ng 5 divine abilities para kay Xian. Isang shield, isang golden bell, myriad swords flow, at isang 4-symbol sword formation upang sirain ang spiritual attacks, at isang floating sisil at isang profound eye sword seal upang labanan ng True Samadhi Fire. Ngunit ang pinakakinatatakutan ni Xiaoyun ay kung paano sirain ang mga ilusyon. Sabi ni Dit Ian, ang Unmoving Wisdom King Seal ay kayang sirain ang mga ilusyon. Alagad, sapat na ba ang pinili ko para i-cultivate mo? Mind mo riyan ni Xiaoyun ang lahat. Sa ngayon, oo, paano kung hindi sapat? Siyempre, sapat na iyon. Sigurado, ang pagkakaroon ng matanda sa pamilya ay parang pagkakaroon ng kayamanan. Umasa siya sa mga plano ng kanyang master para harapin si Elder Lai noon. Pagkatapos magpaalam ni Xiaoyun sa kanyang master, agad siyang sumakay sa espada ng 3 flavors patungo sa Star Pavilion. Nagkukultivate ako ng maraming divine abilities. Liu Tando, maghanda ka na para mamatay. Ang iba ay nangangailangan ng daan-daang taon para mag-practice ng isang divine ability. Ngunit si Xiaoyun ay nangangailangan lang ng 3 araw dahil kaya niyang gamitin ang Fruit of Enlightenment. Pagkatapos desisyon ni Dit Ian ang kanyang estratehiya, pumunta siya sa Star Pavilion. Sa oras na lumitaw siya, naging sentro siya ng atensyon. Si Xiao Shikong ay umakyat na sa Spirit Bridge Realm. Malamang ay narito siya para pumili ng divine ability. At sa personalidad ni Xiao Shongs, tiyak na pipili siya ng pinakamalakas na divine ability. Ngunit 21 araw na lang ang natitira, kaya marahil isa lang ang pipiliin niya, di ba? Seryoso, ang pagmaster kahit isang divine ability sa loob ng maikling panahon ay mahirap. At syempre, ang santukan ay laging dumarating kapag hindi mo inaasahan. Si Xiaoyun, nakakross ang mga braso na parang nag-o-order ng takeout. Nagtanong lang siya ng 6, Spiritual Severance, Myriad Sword Stream, Floam Sea Imprint, Immovable Wisdom King Imprint, Swanbing Sword Imprint, ang 4-symbol sword formation, at ang upgraded Golden Bell Shield. Halos mabulunan ng mga tao sa sarili nilang laway. Dude, plano niyang masteran ang isa bawat 3 araw. Ito ay mga divine abilities na may hirap na impyerno. Ang ilang tao ay hindi man lang makapag-master ng isa sa loob ng 3,000 taon. Ang lahat ay hindi makapaniwala. Samantala, iniisip ni Xiaoyun na hindi pa nga sapat ang 6 para aliwin siya. Oy, mayroon bang nilikha ang ating founding ancestor ang Ling Xiao Pavilion? Isang bagay tulad ng 9-fold Overlord Feast. Kung oo, gusto ko ang pinakamalakas. Naalala niya na ang Golden Bell Shield ay may upgraded version, kaya malamang na mayroon din ang 9-fold Overlord Feast. Dagdag pa, na-master ko na ang Great Dao Rune sa All-Aya Consciousness. Kaya kung idagdag siya sa 9-fold Overlord Feast at anumang katulad na divine abilities. Hindi ba't magiging kahanga-hanga iyon?
Parang nagtanong siya, ibinigay ng Ling Xiao Pavilion kay Xia Yun ang isa pang divine ability. Sinuri ito ni Xia Yun gamit ang kanyang spiritual power. Ang laking kalokohan, Invincible First Imprint. Astig pakinggan. Agad niya itong kinuha. Nagulat ang lahat sa ibaba. Isa pang Hell Difficulty Divine Ability. Si Xiao Yun, na ngayon ay may 7 divine abilities, ay inutusan ang Ling Xiao Pavilion. Buksan agad ang isang cultivation chamber para sa banal na anak na ito. Agad, isang sobrang magarbong teleportation portal ang lumitaw sa harap ni Xiao Yun. Ngumisi siya at pumasok agad. Ang mga manunood ay natulala. Wow! Iyon ay 7 sa pinakamahirap na divine ability sa 10 sagradong impyerno. Seryoso ba siya na magmamaster ng isa bawat 3 araw? Napakabaliw niyan. Mula nang magsimula siyang kumain ng body fruits na parang merienda, nakalimutan nilang nakakakuha si Xiao Yun ng enlightenment na parang paghinga. System, gumamit ng enlightenment sa Myriad Sword Stream. Agad, ang spiritual power ni Xiao Yun ay nagsimulang mag-condense sa mga lumilipad na espada. Sa una, isang maliit na espada lang, ngunit di nagtagal, nagpapalabas na siya ng hindi mabilang na lumilipad na espada. Sa loob lang ng 3 araw, naubos niya ang 15 enlightenment uses. Swerte na nagawa niyang masterin ang isang divine ability. Ngumiti si Xiao Yun ng husto, halos pumikit ang kanyang mga mata. Haha, ang enlightenment ay talagang sobrang lakas. Sa loob ng 21 araw, ako, si Xiao Yun, ay tiyak na magmamaster ng lahat ng 7 divine abilities. Liutando, maligo ka na at hintayin mong bugbugin kita. Sa pagbanggit sa kanya, nakaupo pa rin si Liutando, naglalaro ng chess. Maliban lang na si Ditian ang talagang nananalo sa kanya sa pagkakataong ito. Sumanghal siya kay Ditian, ano ba ang ikinasasaya mo? Ngisi ka ng ngisi buong araw. Sumagot si Ditian ng mayabang ng ngiti. Iniisip ko kung paano tatalunan ng aking alagad sa loob ng kalahating buwan. Siyempre, masaya ako. Sinubukan ni Liutando. Hayaan mong hulaan ko. Pagkatapos marating ni Xiao Yun ang Divine Bridge Realm, siguro ay baliw na ang kanyang spiritual power, na lalo kang nagiging kumpiyansa. Huwag kang masyadong excited. Kung master ko ang isang divine ability sa susunod na 18 araw ay hindi pa rin sigurado. Hindi gaanong nagsalita si Ditian, basta, hintayin na lang natin. Kalmado siyang naglaro ng chess, ngunit sa loob ay nag-iisip, sa cultivation ng matandang ito, imposibleng hindi niya alam ang agwat sa pagitan niya at ni Xiao Yun. Maliban kung may iba pang nangyayari. Hindi, siguradong sinusubukan lang niya na maging misteryoso at takutin ako, tama, Ditian. Ditian gumagamit ng ganoong murang trick. Mukhang talagang nawawala ka na sa sarili. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa Sacred Lands Plaza dahil ngayon ang araw ng labanan nina Xiao Yun at Liutando. Ngayon, na-master na ni Xia Yun ang huling divine ability. Sa loob lang ng 21 araw, ganap na niyang na-master ang lahat ng 7. Pagkatapos, isang napakalaking arena ang bumaba mula sa kalangitan. Nakita ni Liutando ang mga Great Daunes doon at namangha, gaya ng inaasahan mula sa isang kayamanan na nilikha ng dakilang emperador. Nakakatakot tingnan. Gusto kong gumawa ng isa balang araw para makahanap ng sarili kong kahalili. Nangungut siya si Dayan. Sinasabi mo yan na para kang emperador na. Paano kung talunin mo muna ang disipulo ko bago ka magsalita? Agad na lumipad si Liutando sa Great Emperor Arena. Hindi na niya pinansin pa si Dayan. Talunin si Xiao Yun. Ang batang iyan ay malamang hindi kayang tiisin ang isa. Sa aking atake, nang makarating siya sa entablado, umalangaw ang kanyang tawa. Sino pa sa mundong ito kundi ako ang maaaring maging emperador? Dahil dito, gusto ng lahat sa ibaba na lipulin siya. Paano naglakas loob ang isang dayuhan na maging ganoon kayabang sa kanilang sagradong lupain? Nakalulungkot, wala ni isa sa kanila ang katugma ni Liutando. Umaasa na lang sila na tuturuan siya ng leksyon ni Senior Brother Xiao Yun. At sa pagbanggit kay Xiao Yun, ang taong pinag-uusapan ng lahat ay lumilipad sa isang gintong dragon sword, na nangunguna sa isang walang talong gintong dragon avatar matapos niyang masterin ang 7 banal na kakayahan. Wala siyang ideya kung gaano siya kalakas ngayon. Perpektong pagkakataon para gamitin si Liutando bilang isang test subject. Bukod pa rito, 75 na lang ang natitira niyang enlightenment uses.
Kung mananalo siya, makakakuha pa siya ng 50. Ngumisi si Liu Tando na nakakrus ang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Bumaba ka rito. Sinayang mo ang isang buwan ng oras ko. Ngayon, oras na para tapusin ito. Tumingin si Xiao Yun mula sa itaas at sinabi, kung sabik kang matalo ng mabilis, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Sa sandaling tumuntong si Xiao Yun sa Great Emperor Arena, nagsimulang supalan ang paglinang, cultivation, ni Liu Tando. Sa isang iglap, napilitan itong bumaba sa Divine Bridge Realm. Maging ang kanyang mga mata ay lumabo. Alam ni Xiao Yun na ngayon ay pantay na silang lumalaban, ang pinakamakatarungang paraan para gawin ang mga bagay. Liu Tando, tatalunan kita ngayon at patunayan na ako ay walang talong. Halos matawa si Liu Tando. Sana ay kayanin mo ang isa sa aking mga galaw. Sa oras na matapos siyang magsalita, dalawang nakakatakot na gintong talam ang lumabas mula sa kanyang mga mata at sumugod patungo kay Xiao Yun. Pinawisan ang lahat para kay Xiao Yun dahil ang mga talam na iyon ay nakakabaliw. Na-cultivate niya ang kanyang banal na kakayahan sa pagiging perpekto. Ngunit hindi man lang nagpanik si Xiao Yun. Itinaas lang niya ang dalawang kamay at nag-activate ang upgraded Golden Bell Shield na nagbibigay proteksyon. Ito ang Heaven-Splitting Blade na binanggit ng aking master. Ngunit ang lakas ng batang ito ay medyo lampas sa aking inaasahan. Nagkaroon ng seryosong tingin sa kanyang mga mata. Ang mga tao sa ibaba ay tulala na. Wow! Ang upgraded Golden Bell Shield ni Senior Brother Xiao Yun ay nablock niya ang atake ni Liu Tando. Napakakimakalasan niyan. Na-master niya ang isang banal na kakayahan sa loob lang ng 21 araw. Maging si Dit Ian ay hindi inaasahan na si Xiao Yun ay magmamaster ng isang banal na kakayahan sa ganoong kasanayan. Napaka-perpekto ng kakayahan ng aking disipulo. Sa mga resources ng isang dakilang emperador, ang sagradong pinuno ay labis na nasasabik at halos umiyak. Oo, may pag-asa na para gumawa ng isang chaotic physique ngayon. Hindi nila alam na na-master na ni Xiao Yun ang lahat ng 7 banal na kakayahan sa pagiging perpekto. Sa sandaling ito, nakumpleto na ng dalawa sa Great Emperor Arena ang kanilang paunang pagsubok. Nagsimula na sila sa kanilang tunay na labanan. Naglunsad si Xiao Yun ng atake kay Liu Tando. Ako naman, tikman mo ang isa sa aking mga suntok. Hindi rin umatras si Liu Tando, at nagbanggaan ang dalawang daloy ng liwanag. Boom, boom, boom. Nagliwanag ang buong sagradong lupain. Ang arena at ang sagradong lupain ay nagsimulang manginig ng husto. Ang malabong mga pagyanig ng labanan ay umalangaw, at ang lahat sa ibaba ay labis na nasasabik dahil batay sa purong lakas, malinaw na nangunguna si Xiao Yun. Sa Great Emperor Arena, naglalaban sina Xiao Yun at Liu Tando sa parehong antas ng paglinang. Matapos ang direktang pagpapalitan ng atake, naitulak si Liu Tando pabalik ng libu-libong metro. Sa puntong ito, lubos siyang natakot. Naku po, si Xiao Yun ay may 10th milyong Jin ng lakas noon. Nang nasa body temperance stage ako, 600,000 Jin lang ang mayroon ako. Ang batang ito ay isang kakaiba. Sa body temperance stage, mayroon siyang 2 milyong Jin, lampas pa sa Chaos Great Emperor. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa kabaligtaran, mas lalo pang nag-alab ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Napakahusay. Kung mas malakas ka, mas hindi mapipigilan ang aking walang talong Devil Heart pagkatapos kitang talunin. Sapat na sa pagmamayabang. Dahan-daang itinaas ng mga daliri ni Xiao Yun ang 6 Meridian Divine Sword. Isang espada ang lumabas mula sa asul na ilaw, mabilis na papunta kay Liu Tando. Ha! Hindi ba yan ang mahalagang espada ni Dayan? Haha! Base lang sa bago mong ascended Divine Bridge Realm Spiritual Power, gaano kalakas ang may lalabas mo? Naglabas din ng espada si Liu Tando, iniisip sa kanyang sarili, ang spiritual power ni Xiao Yun ay kayang kontrolin ng pinakamataas na 1 milyong Jin, habang ang aking espada ay kayang maglabas ng 3 milyong Jin ng lakas. Xiao Yun, tapos ka na. Pagkatapos ay narinig ang isang malakas na tunog. Pagkatapos magbanggaan ng dalawang espada sa himpapawid, nahati-hati ang espada ni Liu Tando sa daan-daang piraso. Sa isang iglap, napanganga siya. Ano, halimaw ba ang batang ito? Ilan bang Jin ng lakas ang kaya niyang kontrolin?
Nakita ang itim na espada ng demonyo na lumilipad patungo sa kanya nang may di mapigil ang puwersa. Ang mga mata ni Liu Tando ay naglabas ng dalawang gintong espada, ang dalawang gintong espadang ito ay nagbanggaan sa itim na espada ng demonyo. Noon lamang nila bahagyang napigilan ang tulad baha na atake ng itim na espada ng demonyo. Matapos ang direktang palitan, mas lalo pang natakot si Viendo. 10 milyong Jin. Ang kanyang spiritual power ay talagang napakalakas, kayang ganap na manipulahin ang kanyang lakas. Ano naman sa iyo? Sumanghal si Xiao Yun at patuloy na kinontrol ang itim na espada ng demonyo upang umatake. Ang bilis ng espada, na kontrolado ng spiritual power, ay talagang napakabilis, at nagtataglay ito ng nakakatakot na 10 milyong Jin ng lakas. Kailangang patuloy na umiiwas si Liu Tando. Boom! Isang napakalalim na hukay ang lumitaw sa lupa. Umiwas si Liu Tando ng may kahanga-hangang bilis. Naku po, napakayabang mo. Akala mo dahil malakas ka, kaya mong talunin ang matandang ito. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ni Ditan. Pagkatapos, kinurot niya ang kanyang ilong at malamig na sumanghal. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Divine Bridge Realm. Tumindig. Sa isang iglap, lumitaw ang isang malaking bundok, na humaharang sa atake ng itim na espada ng demonyo. Napanganga si Xiao Yun. Iyan ba ang Shield Mountain? Ang bundok na ito ay hindi lamang matangkad at malaki, kundi mahaba rin ang mga paa nito at humahabol sa akin. Kung matamaan ako, magiging piraso-piraso ako. Buksan mo para sa akin. Hindi naglakas loob si Xiao Yun na maging pabaya at ginawa ang kanyang makakaya upang kontrolin ang itim na espada ng demonyo upang harangan ito. Ang malaking bundok sa harap niya ay hinati. Ang mas lalong ikinatulala ni Xiao Yun ay ang bundok na ito ay kasing diklat ng pandikit. Pagkatapos mahati, agad itong nagdikit muli. Mapagmataas na hinimas ni Liu Tando ang kanyang kayamanan. Ang aking Grand Earth Seal Technique ay nakakakuha ng walang hanggang kapangyarihan. Hanggat lumalaban tayo sa lupa, hindi ito magpapahinga hanggat hindi nito napapatay ang kalaban. Sa oras na matapos siyang magsalita, isang malaking bundok ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Agad na ginamit ni Xiao Yun ang kanyang Golden Jiang Shield upang harangan ang atake. Ang nakakatakot na puwersa ay patuloy na nagbanggaan, at ang malaking bundok ay patuloy na lumalaki patungo kay Xiao Yun. Naitulak si Xiao Yun pabalik sa gilid ng Great Emperor Arena, at maging ang Golden Jiang Shield ay nasira. Ngunit, ang bundok ni Liu Tando ay patuloy na lumalaki. Lubos na natulala si Xiao Yun. Ang lakas ng lalaking ito ay patuloy na lumalaki. Ang lahat sa ibaba ay labis na nag-alala. Tapos na, malapit nang matalo si Senior Brother Xiao. Nakita na patuloy na sumisipsip ng malaking halaga ng kapangyarihan ng Shield Mountain. Kung mas malalim ang pagbaba nito, mas malaki ang kapangyarihan ng banal na sining na ito. Naisip ni Xiao Yun, kailangan kong gumamit ng pamatay na galaw o patuloy itong lalaki ng walang hanggan. Ang lahat sa ibaba ay nakanganga. Napakaliit nga ng arena. Walang espasyo para makatakas si Senior Brother Xiao. Ngunit kung aalis siya sa Great Emperor Arena, hindi na niya masusupol ang cultivation ni Liu Tando. Inakala ng lahat na tiyak na matatalo si Xiao Yun. Maging ang Holy Lord ay ganoon din ang nararamdaman. Kinausap niya si Dayan. Ayos lang kung matalo si Xiao Yun ngayon. Kung tutusin, libu-libong taon nang naglilinang si Liu Tando. Kalmadong sinabi ni Dayan. Masyado pang maaga para masabi. Ngunit sa kanyang puso, labis na siyang nag-aalala. Naghihintay siya na gumawa si Xiao Yun ng himala. Maging ang Chaos Great Emperor ay hindi kayang magmaster ng dalawang banal na sining sa loob ng 21 araw. Boom, boom, boom. Wasak na ang Golden Jiang Shield ni Xiao Yun. Ikinross ni Liu Tando ang kanyang mga kamay at sinabi, Xiao Yun, aminin mo na lang ang pagkatalo. Masyado ka pang sariwa at walang karanasan. Tiyak na hindi ka makakatalo sa matandang ito. Walang hiya sa pagkatalo sa akin. Kung tutusin, ako ay isang senior na nakipaglaban na sa iyong master noon. Umuwi ka at maglinang pa ng ilang daang taon. Sana, makapagbigay ka sa akin ng kaunting kasiyahan sa susunod. Nalulungkot ka na ba? Bakit ang dami mong sinasabi? Sa tingin mo matatalo ako sa iyo sa mga banal na sining? Nakita lamang na ang spiritual energy sa paligid ni Xiao Yun ay nagsimulang mag-alsa at ang kanyang aura ay patuloy na lumalaki,
nagiging mas nakakatakot. Ngunit ang paghamak ni Liu Tando ay para lang nakatingin sa isang piraso ng basurang insekto. Ano ang saysay ng paggawa mo ng mga walang saysay na bagay na ganyan? Ngunit pagkatapos ay nawala ang kanyang ngiti. Paano? Paano ito nangyari? Mayroon siyang isa pang banal na kakayahan. Nakita lamang na sumigaw si Xiao Yun, Wan Jianlo. Pagkatapos, ang itim na espada ng salamangka ay sumugod, umatake patungo sa malaking bundok. Naaliw muli si Liu Tando. Batang, magaling ka. Natutunan mo ang Wan Jianlo sa ganoong kaikling panahon. Ngunit nakakalungkot na isa lang ang espada na kaya mong kontrolin. Haha, gusto mo ba akong ahitin? Malamig na ngumiti si Xiao Yun. Ahitin ka, haha. Gusto kong ahitin ang iyong mga buto. Hindi sapat ang isang espada. Kung gayon, 10,000 espada. Sa oras na matapos siyang magsalita, hindi mabilang na mga espada ang lumipad mula sa kanyang likuran at bumuo ng isang hugis. Pagkatapos ay sumigaw siya, Wan Liu, nakita lamang ang lahat ng mga espada na tulad ng isang mahabang itim na ilog na nagdadala ng nakakatakot na aura patungo sa bundok. Malalakas na ingay ang patuloy na umalingaw na parang bulkan na pumutok. Tila nakita ng lahat sa ibaba ang isang taong may hawak na nuclear bomb ng nakayapak. Sapat na, iyan ang banal na kakayahan na antas ng impyerno, Wan Jianlo, na master niya ito. Bukod sa Invincible Fist Seal ng Patriarka, ito ang pinakamakapangyarihang atake sa banal na kakayahan. Maging ang Holy Master ay labis na nagulat. Inabot ako ng daan-daang taon para ma-cultivate ang Wan Jianliu sa antas ng pagiging master. Diyos ko, nagawa ni Xiao Yun na masteran ito sa loob lamang ng kalahating buwan. At ngayon si Dian ay labis na nakangiti na halos lumabas ang kanyang mga mata. Haha, sa ganoong kahusay na disipulo, wala akong pinagsisihan sa buhay na ito. Ang kanyang tawa ay napakalakas na umalingaw sa buong Chaotic Holy Land. Ang iba ay labis na pinagsisisihan ngayon na halos manilaw ang kanilang bituka. Kung alam lang nila ito, sinundan sana nila si Xiao Yun. Oo, nakakalungkot. Talagang nakakakuha ng magandang deal ang matandang si Dian. Ngunit ngayon ay labis na nahihiya si Liu Tando. Boom, boom, boom. Hindi mabilang na mga espada ang nagwasak sa kanyang mountain shield sa mga piraso at hindi huminto ang mga espada. Nagdala rin ito ng isang walang talong aura na kasanlakas ng isang baha. Patuloy na sumugod si Xiao Yun patungo sa kanya. Galit na galit si Liu Tando kaya't naglabas ng liwanag ang kanyang mga mata upang pigilan ang lumilipad na espada ni Xiao Yun. Ngayon ay mas madilim ang kanyang mukha kaysa sa ilalim ng palayok. Napakagaling. Sa wakas, napukaw mo ang kaunting interes sa akin. Susunod, gagamitin ko ang aking pinakamalakas na lakas upang talunin ka. Sa oras na matapos siyang magsalita, nawala ang mga mata ni Liu Tando. Ang kanyang mga mata ay mukhang labis na nakakatakot. Bigla, naramdaman ni Xiao Yun na wala siyang makita. Patuloy na bumabagsak ang kanyang katawan. Tila walang katapusan magpakailanman. Narinig lamang niya ang boses ni Liu Tando. Xiao Yun, maligayang pagdating sa aking mundo ng kadiliman. Ikaw ay lulubog sa kadiliman magpakailanman. Inakala ni Liu Tando na napakadali ang pakikitungo kay Xiao Yun, ngunit napilitan siyang gamitin ang double pupil illusion. Nakita ng lahat na ipinikit ni Xiao Yun ang kanyang mga mata at labis na nag-aalala kaya't tumalon sila. Ano ang nangyayari? Hindi ba lumalaban si Senior Brother Xiao? Bakit siya natulog? May sumigaw, ito ay ilusyon ni Liu Tando. Narinig ko na kaya nitong gumawa ng mundo ng kadiliman na nagpapalubog sa mga tao at hindi makatakas. Nakakatakot ba ito? Si Liu Tando ay talagang isang walang talong figure ng panahon. Malapit nang matalo si Senior Brother Xiao, ngunit hindi nag-isip si Dinten tulad ng iba. Napakakalmado niya. Hindi maiwasang tanungin ng Holy Master, Dian, hindi ka ba nag-aalala? Iyan ang mundo ng kadiliman. Hindi pa nagagawa ni Xiao Yun ang kalahati ng chaotic body, at hindi niya ito kayang sirain. Kumilos si Din Ian sa kanyang balbas ng may kumpiyansa. Haha, hindi ba nakalimutan ng Holy Master ang immovable King Seal ng Holy Land? Ano, mas lalo pang natulala ang Holy Master. Hindi ba iyan ay isang Buddhist divine ability? Si Xiao Yun ay walang Buddha nature, at hindi siya naglilinang ng mga kasanayan ng Buddhist. Paano niya magagawa ang immovable King Seal?
Sa oras na ito, naramdaman ng Holy Master ang isang walang hanggang kapangyarihan ng Budismo na lumalabas mula sa Imperial Arena. Hindi ba talaga gagawin ni Xiao Yun? Inakala ni Liu Tando sa ilusyon na hindi lalaban si Xiao Yun. Kaya, malakas niyang ibinaba ang kanyang kamao. Xiao Yun, gaano man kalakas ka, hindi mo kayang tiisin ang isang galaw sa harap ko. Haha, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano kadali kitang talunin. Sa sandaling bababa na ang kamay na iyon, biglang naglabas ng dalawang sinag ng liwanag ang mga mata ni Xiao Yun. Agad na natulala si Liu Tando. Ano? Paano niya nagawa iyon? Paano ka nakatakas sa ilusyon ng ganoon kabilis? Liu Tando, sa tingin mo ba ay napakalakas ng iyong ilusyon? Ipapakita ko sa iyo ang galit ng Buddha. Hindi na binigyan pa ni Xiao Yun ng pagkakataon si Liu Tando. Agad niyang ipinagdikit ang kanyang mga kamay at sumigaw, Immovable King Sail. Nakita lamang ang isang gintong Buddha na lumitaw sa likod ni Xiao Yun. Ito ang Immovable King sa Budismo. Ang kapangyarihan ng Buddha ay nililinis ang mundo ng kadiliman ni Liu Tando. Patuloy na ginamit ni Xiao Yun ang kanyang spiritual energy, naglalabas ng kapangyarihan upang supulan si Liu Tando. Naramdaman ni Liu Tando na parang isang monghe ang nagbabasa ng mga kasulatan sa kanyang ulo. Minamahal kita sa paglakad mong mag-isa sa madilim na eskinita. Minamahal ang iyong hindi sumusukong tingin. Patuloy na umalangaw ang boses, na nagpaparamdam sa kanyang ulo na halos mahati. At hindi pa iyon ang katapusan. Malakas na sumigaw si Xiao Yun, King's Fury Fire. Nakita lamang ang isang apoy na lumabas mula sa kamay ng Immovable King, sinusunog ang Imperial Arena. Boom, boom, boom. Ganap na nawasak ang mundo ng kadiliman ni Liu Tando at tinamaan din ang kanyang mental power. Siya ay pinalipad palayo ng Immovable King at samuka ng isang bibig na dugo. Ngunit hindi sumuko si Liu Tando. Ginamit niya muli ang kapangyarihan ng mata upang maglabas ng isang banal na espada. Hindi ako naniniwala na ang iyong Immovable King Seal ay kayang umabot sa antas. Nang tumama ang Heavenly Saber sa Immovable King, parang ahit lang. Hindi man lang nasaktan. Malawak na napanganga si Liu Tando. Naku po, ako, ang walang talong amo ng panahon, ay may araw na magpapaahit sa isang junior. Si Xiao Yun, sa kabilang panig, ay parang isang pervert, nakatingin sa kanya ng may banayad na ekspresyon, Diamond Vajra, Indestructible Body. Liu Tando, ibaba mo ang iyong espada at magbagong loob sa Budismo. Nagkayam ng kamao si Liu Tando. Galit na galit ako. Anong indestructible body? Sa harap ng aking mga mata. Sino ang maglakas loob na mag-angkin ng pagiging walang talong? Heavy pupil, divine fire. Agad pagkatapos, siya ay parang isang demonyo na nawala sa sarili. Naglabas ng itim na apoy ang kanyang mga mata na labis na nakakatakot. Napakakatakot ng apoy na ito. Nagbago rin ang kapaligiran at ang lahat ay sumigaw, Oy, oy, hindi ba iyan ang heavy pupil divine fire? Mas nakakatakot pa iyan kaysa sa true Samati fire, oy. Kaya bang harangan iyan ni Xiao Shiqiong? Nakita ko ang Immovable Wisdom King na napapalibutan ng itim na apoy at nagsisimulan na itong matuno. Oy, pero hindi man lang nagpapanik si Xiao Yun. Inakala ba nila na tatlong banal na kapangyarihan lang ang na-master niya? Si Xiao Yun at Liu Tando ay naglalaban ng husto at kaya lang niya basta-basta maglabas ng maraming banal na kapangyarihan. Lahat ay na-master. Inilabas ni Liu Tando ang Heavy Pupil Divine Fire, sinunog ang Immovable Wisdom King ni Xiao Yun. Ngunit si Xiao Yun ay kalmado, may mukha siyang naghihintay na umatake ka. Kung tutuusin, lahat ng mayroon si Pops ay mga banal na kapangyarihan. Sa sandaling ito, tumalon lang si Liu Tando palabas ng nakakatakot na apoy, umalangaw habang sumusugod patungo kay Xiao Yun. Munting halimaw, hindi ko inaasahan na mamaster mo ang tatlong banal na kapangyarihan sa loob lang ng kalahating buwan, ngunit nakakalungkot. Matatalo ka pa rin sa akin. Agad na nag-condense si Xiao Yun ng isang bowl ang liwanag. Sakto lang, floating si Seal. Pagkatapos ay isang malaking baha ng tubig ang sumabog mula sa kamay ni Xiao Yun, direktang pinatay ang apoy ni Liu Tando. Natulala si Liu Tando. Ano ba? Isa pang Master Divine Power. Paano naging ganito kalimakalasan ang batang ito? Hindi ba siya nakarating lang sa Divine Bridge Realm?
Paano siya nakapag-master ng ganoon karami sa loob lang ng kalahating buwan? At lahat sila ay bumabalik sa akin. Nakita na lalong lumakas ang baha ni Xiaoyun, kailangan ni Liu Tando na desperadong gamitin ang kanyang heavy pupils, naglalabas ng divine fire para lang maarang ito. Ngunit sa isang direktang banggaan, nawalan ng momentum si Liu Tando. Mapagmataas na sumunghal si Xiaoyun. Liu Tando, malayo ka sa akin sa usapin ng kapangyarihan. Dahil doon, binuo niya ang Profound Ice Sword Seal, at isang nakakatakot na lamig ang bomb alot kay Xiaoyun. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo, at ang umaagos na baha ay nagyelo. Ang nakakatakot na lamig ay direktang nilamon ang heavy pupil divine fire, na kalaunan ay naging mga iceberg. At matapos wasakin ng Profound Ice Sword Seal ni Xiaoyun ang divine fire, patuloy itong sumugod patungo kay Li Qiando. Sa puntong ito, ang mga tao sa sagradong lupain ay labis ng takot at kinikilabutan. Hindi na maaaring ilarawan si Xiaoyun bilang halimaw. Gumagamit siya ng 5 Hell Divine Powers ng sabay-sabay, at lahat ng ito ay mastered. Sa sandaling ito, si Liu Qiando ay nasa bingit na sa Great Emperor Arena. Xiaoyun, inaamin kong kwalipikado kang labanan ako. Sa ilang punto, lumitaw ang isang malaking espada sa kanyang kamay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.